by the Lord of Kaaba, ako ay nag-success na. So mga mahal na kapatid, nung nasugatan ng Imam Ali alayhi salam, ang mundo ay nayanig, yung mga dagat ay naging maalon, at nagluksa yung paraiso, mga mahal na kapatid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi alillah. Wal-la'natu ala a'da'ihim a'da'illah minal an ila yawmi likaillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بإمامنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب. Unang-una, pinapaabot po namin ang condolences namin sa inyong lahat sa ika-21 night ng buwan ng Ramadan, ang ikalawang gabi ng Laylatul Qadr, na kung saan sa gabing ito ay namayapa ang ating mahal na Imam Ali alayhi salam. At insha'Allah, yun ay babanggitin natin sa huli ng lecture na ito, insha'Allah. Naway samahan niyo po kami hanggang sa huli ng lecture na ito, insha'Allah. So ngayon, mga mahal na kapatid, para mapag-usapan natin ang legacy ng Imam Ali alayhi salam, tignan natin or examine natin ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa multiple dimensions, sa mga iba't ibang dimensions. Siyempre, una doon, nararapat lang din na pag-usapan natin ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makikita natin, ang Imam Ali alayhi salam ay ang buong buhay niya ay inialay niya ito sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nasa loob ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong isang hadith na galing sa Imam Sadiq alayhi salam. Sabi niya, isang araw ang Imam Ali alayhi salam, nung nasa taas siya ng mimbar niya, meron isa sa mga sahaba na ang pangalan niya ay si Dha'lab. Itong Dha'lab, siya ay isang jahil. Ignorant siya. At tulis ng dila niya. It means medyo parang bastos siyang magsalita. Tinanong niyang Imam Ali alayhi salam nung nasa taas ng mimbar ang Imam Ali alayhi salam. Anong sabi niya? Ya Amir al-Mu'minin, hal ra'ayta rabbak? Ano sabi niya? Ya Ali, ya Amir al-Mu'minin, nakita mo ba ang Diyos mo? So sabi ng Imam Ali alayhi salam, wailaka ya Dha'lab. How do you expect me to worship a Lord that I have not seen? Iniisip mo ba? Nag-e-expect ka ba na sumasamba ako sa Diyos na hindi ko nakita? In short, anong gustong iparating ng Imam Ali alayhi salam? Yes, nakita ko ang Diyos. Okay? Nagtanong na naman itong si Dha'lab, itong jahil na ito, sa Imam Ali alayhi salam. Sabi niya, kayfa ra'aita? Paano mo nakita ang Diyos? Okay? Paano mo nakita yung Diyos mo, yung Allah? Sabi ng Imam Ali alayhi salam, wailaka ya Dha'lab. Ang mata na ito ay hindi niya nakikita yung hakika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Physically, yung mata na ito, hindi niya nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung kalbus salim, yung puso na dalisay, yung malinis na puso, ay nakikita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Dahil sa katotohanan ng iman niya, ng pananampalataya niya. It means pag totoo ang pananampalataya mo ay nafe-feel mo, nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng malinis na puso na ito. So dito, ang Imam Ali alayhi salam, every aspect ng buhay niya ay connected siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Imam Ali alayhi salam, sobrang hilig niyang mag-topic about sa Allah subhanahu wa ta'ala.
meron isang senaryo, merong issue patungkol sa itong mga tauhid. Ito na experience natin. Itong maraming mga nagkiklaim ng itong ilm ng tauhid. So may mga issue na nangyayari dito. So dito, paano sinagot ng Imam Ali alayhi salam? 2 words lang ang ginamit niya. MashaAllah. Pakinggan natin. Okay? Gaya ng sabi natin, merong 2 grupo sa time ng Imam Ali alayhi salam. Yung first group, naniniwala sila na ang lahat ng kasamaan na ginawa mo ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, pag pumatay ka ng isang tao, yun ay galing sa Allah. Qadrullah. Yun ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nagnakaw ka, yun ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinulat na daw yun ng Allah para sa iyo. Yun ang magiging buhay mo. Anong magagawa mo? Control ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sabi ng first group. Yung pangalawang grupo naman, anong sabi nila? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga parts siya. Okay? Dahil metaphorical interpretation nila sa ibang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? For example, may mga paa, may kamay, yung paa niya nasa baba ng paa niyang impyerno, may kamay siya, may buhok, ganito yung muka niya. Dahil sa, gaya ng sabi natin, itong metaphorical interpretation nila sa mga ibang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano to inaddress ng Imam Ali alayhi salam sa loob ng 2 words? MashaAllah, 2 words, okay? Kaya wala nang makakasagot pa ng ganito kagaya ng Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sabi ng Imam Ali alayhi salam, at-tawhidu an la tatawahhama wal adlu an la tattahima. MashaAllah, sobrang ganda. Kung tignan natin, pati yung pag-rhyme niya, at-tawhidu an la tatawahhama wal adlu an la tattahima. Nagra-rhyme pa siya. Kaya ganun kaganda ang mga words ng Imam Ali alayhi salam. So dito, anong sabi ng Imam Ali alayhi salam? Ang totoong tawhid ay yung hindi mo sinasubject ang Allah subhanahu wa ta'ala sa imagination mo. Kung ano ang na-imagine mo, kung may nabasa kang Quran, hanggang doon lang yung limit ng pagkaintindi mo. Kung may hadith kang narinig na hanggang doon lang naabot ng kakayahan ng imagination mo, hindi pa yun ang tama. Kung na-imagine mo siya na ganito, mas mataas pa siya sa anong na-imagine mo. Okay? Hindi siya pwede malimit sa imagination natin. Yun ang tunay na tawhid. Ano pa? Sabi din ng Imam Ali alayhi salam, paano naman yung justice? Wal adlu an la tattahima. Okay? Naniniwala tayo sa justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, wag natin i-blame ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pag may nagawa kang kasamaan, hindi yung kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng kagagawan ng syaitan, tapos i-blame mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ang justice doon? Okay? Sabihin mo na sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, kaya wala ka nang magagawa. Siya na yung, kumbaga, nagdidesisyon para sa'yo. Hindi ganun ang justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, hindi ganun ang concept ng justice. So dito, nakikita natin kung gaano kamahal ng Imam Ali alayhi salam ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan siya magpunta ay Allah subhanahu wa ta'ala ang iniisip niya. Hindi lang yun, hanggang sa gera. Imagine, sa gera hindi niya pa rin nakakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang pinapaalalahanan ang sarili niya na dyan sa gera na yan, ay ang paggera na yan ay dapat for the sake of Allah. Familiar tayo sa kwento ng Imam Ali alayhi salam at ng Amr ibn Abdi Wud. Ito ay nangyari sa gera ng Ahzab o yung Khandak. Okay? So anong ginawa nitong ni Amr ibn Abdi Wud? Dinuraan niyang Imam Ali alayhi salam. Dinuraan niyang Imam Ali alayhi salam nung muntik na siyang itaga ng Imam Ali. Ang Imam Ali, konti na lang ay matataga niya na itong si Amr ibn Abdi Wud, pero dinuraan niyang Imam Ali alayhi salam. Ano, tinuloy ba ng Imam Ali alayhi salam yung pagtaga niya sana dahil naggegera sila? Hindi. Anong ginawa niya? Umikot muna ang Imam Ali alayhi salam. Umikot siya at pagbalik niya, doon niya na sana tataga itong si Amr ibn Abdi Wud. Bakit yun? Bakit umikot muna siya bago niya tinaga ulit? Kasi sa time na dinuraan siya ni Amr ibn Abdi Wud, ay nagalit ang Imam Ali alayhi salam. Once nagalit ka, hindi na yun for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
So anong ginawa niya? Tinanggal niya muna yung galit na yon, umikot siya, pagbalik niya sa kanya, tinaga yung si Amr ibn Abdi Wud, at yung pagtaga na yun, wala na yung galit niya, yun ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala na. Bakit yun? Dahil ang Imam Ali alayhi salam, siya ay tao na may dignidad. Nagagalit din siya. Ang mu'min may dignidad. Okay? Ang mu'min may dignidad, nagagalit din. Normal yun. So, sino pa sa mga tao, except sa mga propeta, ang mayroong ganitong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Yun ang Imam Ali alayhi salam. So, ganun ang sitwasyon ng Imam Ali alayhi salam sa giyera na ito. Okay? Sa giyera, sobrang tapang niya. Subalit sa gabi, mga mahal na kapatid, subhanallah, makikita natin ang Imam Ali alayhi salam, nakikipag-connect siya sa Diyos niya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagsasabi ng mga magagandang salita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isipin natin, 4 years siya sa Kufa, ang dami ng gera na pinagdaanan niya. 4 years sa Kufa, yung pagiging khalifa niya, gera, tapos gera na naman, tapos gera na naman. Problema hanggang problema ang nararanasan niya. At nililid niya yung entire umma, mga mahal na kapatid. Imagine, ganun ng kabisi niya. Naglilid siya sa mga entire umma niya, sa mga tao. Kung equivalent sa ngayon, sabi ng survey, ay nasa 50 countries. Subhanallah. Ang pag-lead ng Imam Ali alayhi salam sa panahon niya sa Kufa, para siyang nag-lead ng 50 countries sa time natin. Isang city nga, mahirap kang mag-lead. Presidente nga, isang country, nahihirapan. Ang Imam Ali alayhi salam, equivalent to 50 countries ang pinamunuan niya sa panahon na yon. So, anong nangyari, mga mahal na kapatid? Kahit ganun nakabisi ang Imam Ali alayhi salam, ay nakikita mo siya sa gabi sa Masjidil Kufa, nag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, at inshallah babanggitin natin mamaya yung munajat niya. So, ano pa ang laging sinasabi ng Imam Ali alayhi salam? Allahumma inni as'alukal aman, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha bikalbin salim. Ya Allah, hinihingi ko sa iyo na sana ay maging safe ako. Dahil bakit? Ang Imam Ali alayhi salam, ang kilikilala niya na source ng safetyness niya, ang source ng security niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal aman. Kailan yun, ya Imam Ali? Ya Amiral Mu'minin, sa anong araw yun? Yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa araw na wala nang makakatulong sa iyo. Okay? Itong mga kayamanan mo, yung mga anak mo, yung mga pamilya mo, hindi ka na niya matutulungan. Illa man atallaha bikalbin salim. Yung makakatulong na lang sa iyo ay yung meron kang dalisay na puso. Anong ibig sabihin nun? Yung free ang puso mo sa mga sakit. Dahil ang puso ay nagkakasakit din. Okay? Anong mga sakit? Itong mga inggit, itong mga hatred, itong mga parang gusto mong ikaw lagi ang nasa taas. Sakit ng puso yan. Kaya yung mga puso na walang ganon, na walang sakit ng ganon, yun ang makakatulong sa kanya sa araw ng paghuhukom. Ano pa, mga mahal na kapatid? Isa sa mga sahaba ng ating mahal na propeta, sallallahu alaihi wa sallam, ang pangalan niya ay si Abu Darda. Siya ay sahaba din ng Imam Ali alaihi salam. Merong hadith na sobrang ganda ng effect niya, mga mahal na kapatid. Dapat ito ay mapakinggan natin insyaAllah. Isang araw, si Abu Darda ay nakaupo at kasama niya yung mga ibang Muslim, okay? Or yung mga ibang sahaba ng ating mahal na propeta. Nakaupo sila at dito, pinag-uusapan nila kung sino ang pinaka-the best na sahaba ng ating mahal na propeta, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So, yung mga lahat ng tao doon ay kanya-kanya na silang nag-share ng mga information sa iba't ibang sahaba. Si sahaba fulan, siya ang pinaka-the best dahil ganito-ganito. Si sahaba naman ganito, siya ang pinaka-the best dahil sa ganito. Lahat sila ay naglabas ng mga sariling the best na sahaba para sa kanila. So ang Abu Darda, sabi niya, para sa akin din, ang pinaka-the best na sahaba ng mahal na propeta ay wala lang iba kung ay ang Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin alayhi salam. So dito, yung mga sahaba hindi nag-agree sa sinabi ni Abu Darda. So umabot sa challenge siya.
Sabi ng mga ibang sahaba, ano yung basis mo na nasabi mo si Ali ang pinaka-the best na sahaba ng mahal na propeta? Sabi ni Abu Darda, ang isasabi ko lang sa inyo ay hindi yung mga narinig ko, hindi. Kung ano ang na-experience ko. Okay? Kung ano ang nakita ng dalawang mata ko sa Ali ibn Abi Talib. So dito nagkwento na siya. Sabi niya, isang gabi, which is itong midnight, malalim na gabi, meron ako, sabi niyang, boses na narinig. At ito ay sa Madina. Okay? Ang boses na yun, narinig niya sa isang bundok. Yung bundok na yun ay maraming mga palm trees doon. So yung boses na narinig niya ay parang nagluluksa yung boses na yun. Parang nasasaktan, umiiyak, malungkot at nagluluksa. So ang boses na yun, unti-unti siyang lumapit, tapos narinig niya ang boses na yun ay kinakausap pala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naghihingi siya ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi niya? Sabi ng boses na yon, Ya Allah, kung itong buhay ko, okay, na ang nagawa ko sa tagal ng buhay ko ay magmaksihat lang. Ya Allah, kung itong buhay ko ay nagamit ko lang para sumuway sa'yo, para gumawa ng mga hindi mo gusto, Ya Allah, okay? Tapos, yung kasalanan ko ay mas matimbang pa sa kabutihan ko sa itong book of deeds. Please, Ya Allah, ako ay nag-hope pa rin sa awa mo. Masya Allah. Yun ang hinihingi na duaan ng boses na ito. Ano pa? Ya Allah, ako ay nag-hope sa kapatawaran mo. So dito, unti-unting lumapit ang Abu Darda. At nung nakita niya, yun pala ay ang boses ay nanggaling sa Imam Ali alayhi salam. Masya Allah. Imagine, sa gitna ng gabi, mag-isa siya. Iniwan niya ang pamilya niya. Iniwan niya ang mga kaibigan niya at andun siya nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng bundok, sa gitna ng itong mga bundok na ito. So dito nag-continue ang Imam Ali alayhi salam sa munajat niya. Sabi niya, Ya Allah, sa tuwing iniisip ko, sabi niya, yung awa mo, lumiliit, sabi niya, yung mga kasalanan ko. Masya Allah. Ganun kalaki ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Dahil dyan, sabi niya, sa awa mo ay napapaliit niya yung mga kasalanan ko at nabuburan niyang mga kasalanan ko. So, ganun ang hope ng Imam Ali alayhi salam. Masya Allah. Ano pa? Ya Allah, kung iniisip ko yung lakas mo, kung ano yung estado mo, ako ay natatakot, Ya Allah, sa mga kasalanan na nagawa ko. Ya Allah, sa araw ng kiyama, sa yaumul kiyama, kung ako ay ipanish mo, Ya Allah, sino pang makakatulong sa akin sa panahon na yon? Subhanallah. Ganito kagandang munajat ng Imam Ali alayhi salam. Dito sabi ng Abu Darda, umiiyak lang yung Imam Ali alayhi salam hanggang sa nawala yung boses na yun. Naging silence. So nagtaka ang Abu Darda. Sabi niya, anong nangyari? Sabi niya sa Imam Ali. Ba't sabi niya parang naging silence yung boses na yon? Napagod ba siya? Nakatulog ba siya? So dito mas lalong lumapit ang Abu Darda sa Imam Ali alayhi salam sa lugar na yon. At anong nangyari mga mahal na kapatid? Nakita niyang Imam Ali alayhi salam ay nakahiga. So pinilit niyang gisingin ng Imam Ali alayhi salam. Pero nung paghawak niya sa Imam Ali alayhi salam, ang katawan ng Imam Ali alayhi salam ay dry na. Dry na at naninigas na parang kahoy. Okay? Naninigas na parang kahoy. So anong naisip niya? Naisip niya na nawala ng Imam Ali alayhi salam. Nawafat na ang Imam Ali alayhi salam. So anong ginawa niya? Nagmadali siya, tumakbo siya at pumunta siya sa bahay ng Fatimah az-Zahra alayha salam. Nung andun na siya sa bahay, kumatok siya, nagsalam siya. Ang una niyang sinabi after ng salam niya ay, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sabi niya, ang Imam Ali alayhi salam ay nawafat na. So pakinggan natin ang sagot ng Fatimah az-Zahra alayha salam. Sabi ng Fatimah, ba't mo nasabi yan, Abu Darda? Ba't mo nasabi na wala na ang Amirul Mu'minin? So nag-explain ng Abu Darda na may narinig siyang boses, hanggang sa natigil ang boses na yun, lumapit siya, nakita niyang Imam Ali alayhi salam at walang malay. So pinilit niyang gisingin, dry na yung katawan at naninigas ng katawan na para bang kahoy.
Anong sagot ng Fatima Zahra alayha salam? Masya Allah. Sabi niya, hindi sabi niya na wafat or hindi sabi niya na wala ang Amirul Mu'minin. I swear by Allah, sabi niya. Mag-swear ako sa Allah, sabi ng Fatima Zahra alayha salam. Every night, sabi niya, ganito ang Imam Ali alayhi salam dahil sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Every night, ang Imam Ali alayhi salam, ganun siya. So, ganito ang relationship, ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya anong sabi ng Fatima Zahra? Kumuha ka ng tubig at italsik mo lang. Talsik-talsikan mo lang siya sa mukha niya at magigising din yan. So, ginawa yun ng Abu Darda at dito nagising ang Imam Ali alayhi salam. Anong sabi ng Abu Darda? Pakinggan natin mga mahal na kapatid. Sabi niya, Ya Ali, ba't mo to ginagawa sa katawan mo? Ya Amir al-Mu'minin, ba't mo to ginagawa? Parang sinasabihan niya, ba't mo pinapahirapan ng sarili mo? Anong sabi ng Imam Ali alayhi salam? Ano Abu Darda? Naawa ka ba sa akin? Nasaktan ka ba sa kung anong nangyari sa akin? Okay? Ano pang sabi ng Imam Ali alayhi salam? Paano na lang Abu Darda sa araw ng paghuhukom? Ano ang mafe-feel mo pag nakikita mo na ako ay hinuhukom na ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang mafe-feel mo pag nakikita mo na ginagawa na or pinapakita na sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagawa ko sa mundo? Siguro mas lalo kang maaawa sa akin at mas lalo kang masasaktan. So ito ang sinabi ng Abu Darda sa mga sahaba na nakausap niya na nung nagbigay sila ng mga kanya-kanyang suggestions nila or opinion nila kung sino ang the best na sahaba. So sabi ng Abu Darda sa meeting na yun, ito sabi niya ang nakita ko sa Imam Ali alayhi salam. So ngayon, Abu Darda naman ang nagtanong sa kanila, meron bang sahaba na kagaya ng Imam Ali alayhi salam? Masya Allah. So ganun ang relationship ng Imam Ali alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan man ang Imam Ali alayhi salam ay nasa loob siya ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay lesson sa atin mga mahal na kapatid. Itong power ng emotion na binigay sa atin ng Allah, dapat magamit natin ito sa mabuti. Isa rin sa mga hadlang sa atin para mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itong mundong ito. Kaya sabi ng Imam Ali alayhi salam, paano ka mag-claim na mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ang mundo ay nasa loob ng puso mo? Kaya ang Imam Ali alayhi salam, na-free niya ang puso niya. Okay? Na-free niya ang puso niya sa mga makamundong bagay. Hindi nakapenetrate yung pagiging traidor ng mundo sa puso niya. Dahil ang laman ng puso ng Imam Ali alayhi salam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So may tanong dito mga mahal na kapatid, ano ang greatest miracle na nagawa ng ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Okay? Na-achieve niya, nagawa niya, So yung average na Muslim, ang sasabihin nila sa iyo, ang greatest miracle ay ang Quran. Okay? Dahil bakit? Na-transform ng Quran ang Arabian Peninsula sa loob ng 20 years. Nung wala pang Islam, alam natin yung time ng Jahiliyyah. Dahil sa Islam, dahil sa Quran, na-transform ang Arabian Peninsula na ito. Okay? So yun ang miracle ng Quran. Tama yun, hindi natin dinideny yun. Pero by far, sa humble na opinion ng mga ulama, isa sa mga greatest miracle na nagawa ng ating mahal na propeta ay nagkaroon siya ng isang student na gaya ng Imam Ali alayhi salam. Masya Allah. Ang Imam Ali alayhi salam, tinuruan niya tayo kung paano natin mahalin ang ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. Isang hadith na matatagpuan natin sa kitab, itong tafsir ng Imam Askari alayhi salam, dito makikita natin ang pagmamahal ng Imam Ali sa ating mahal na propeta. Okay? At inshallah, kumuha tayo ng lesson dito, inshallah. Sa hadith na ito, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Jibril alayhi salam na pumunta sa ating mahal na propeta. Okay? Nung nasa Makkah siya. Para Para sabihin na ang mga pagano, itong mga pagan sa Makkah, ay nagtipon-tipon na sila para patayin ang ating mahal na propeta. Alam natin ito, ang kwento na ito. Okay? At ito ay nangyari before sa Hijra. Okay?
Before nag-hijra, from Makkah to Medina, dito nag-start ang hijra. So before ito nag-happen, ang mga pagano, ang mga pagans, nagtipon-tipon sila at naggawa sila ng plano para patayin ang ating mahal na propeta. So ngayon, anong sabi ng Jibril alayhis salam? Sabi niya, Ya Rasulullah, sabihan mo ang kapatid mo, sabihan mo ang pinsan mo na si Ali kung gusto niyang humiga sa kama mo para mas safe ka sa assassination plot ng mga pagans na ito, ng mga pagano na ito. So sa oras na lumapit ang ating mahal na propeta sa Imam Ali alayhis salam at sinabi niya nung ano ang pinarating ng Jibril alayhis salam na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, agad sumagod ang Imam Ali alayhis salam ng walang pagdalawang isip. Anong sabi niya? Ya Rasulullah, willing akong humiga sa higaan mo para masave ka at masave ang Islam. Walang dalawang isip. Okay? So sabi ng ating mahal na propeta, Ya Ali, kung hindi nila ako makita sa kama na yon at ang nakita nila ay ikaw, delikado ang buhay mo. Papatayin ka nila. Sabi ng ating mahal na propeta. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, Ya Rasulullah, ready ako isacrifice ang sarili ko para sa sarili mo. Una. Okay? Ano pa? Ready ako isacrifice ko ang sarili ko para sa mga kapatid mo. Kahit hindi na sa'yo, sa mga kapatid mo, ready ako isacrifice. At ang pangatlo, subhanallah, Ya Amiral Mu'minin. Anong sabi niya? Ya Rasulullah, kahit sa mga hayop na sinasakyan mo, pag inutusan mo ko, isacrifice ko ang sarili ko sa mga hayop na sinasakyan mo, isasacrifice ko pa rin, Ya Rasulullah. Ganito ang Amiral Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Mga mahal na kapatid, Masya Allah. Ano pang sabi ng Imam Ali alayhis salam? Ya Rasulullah, alam mo ba kung bakit mahal ko itong life na meron ako? Okay? Alam mo ba bakit mahal ko ang life na meron ako, Ya Rasulullah? Dahil sabi niya, pag-service ko sa iyo. Kung hindi sa pag-service ko sa iyo, anong gagawin ng life ko na ito? Mahal ko ang life na meron ako, Ya Rasulullah, dahil sa pag-service ko sa iyo. Ano pa? Kung hindi dahil sa iyo, Ya Rasulullah, hihingiin ko na hindi na ako mabuhay kahit isang oras sa mundong ito. Subhanallah. Imam Ali, para sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saan ka makahanap ng pagmamahal na ganito na gaya ng pagmamahal ng Imam Ali sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam? After nagsalita ng Imam Ali alayhis salam, sabi ng mahal na propeta, Wallahi, nag-swear ang ating mahal na propeta, sabi niya, Wallahi, ang mga angels, sabi niya, ganyan ang sinabi nila sa akin na sasagutin mo sa akin, Ya Ali. Mga anghel, sinabihan nila ako na ganyan talagang magiging sagot mo sa akin. Ang Amirul Mu'minin, Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam ay nafsu Rasulillah. Siya ang exact copy or duplicate ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam at matatagpuan natin sa buhay niya yung pagiging generous niya, yung pagiging mapagbigay niya, ang pagiging maawain niya, ang pagiging mapagpatawad niya. Matatagpuan mo rin ito sa ugali ng ating mahal na propeta. Kaya ang tawag sa kanya ay nafsu Rasulillah. Ano pa ba ang hahanapin nyo sa isang lalaki na tinaga siya ng kanyang kalaban at sa same araw na yun, sinabi niya na maging mabuti kayo sa kalaban ko. Subhanallah. Ang Imam Ali alayhis salam, sa araw na tinaga siya ni Abdurrahman ibn Muljam al-La'in, anong sabi niya? Maging mabuti kayo sa kanya. Hindi lang yun. Ano pa? Bigyan niyo siya ng pagkain na galing sa pagkain ko. Subhanallah. Ano, may mahanap pa ba kayong ganitong level ng pagpapatawad sa history ng sangkatauhan? Ito ang Diyos na sinasamba ng Imam Ali alayhis salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagturo sa Imam Ali alayhis salam, ang ilm na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos na nagpapatawad, ang Diyos na maawain. So, isa sa mga iniwan ng Imam Ali alayhis salam sa sangkatauhan, especially sa atin na sinasabi natin na followers niya tayo, ay ang spirit or ang essence ng pagpapatawad na ito. Sa battle ng Siffin, dumating na ang mga sundalo ni Muawiyah by the river of Euphrates na daan papuntang Syria, dahil ang digmaan ng Siffin, mga mahal na kapatid, ay naganap sa city of Raqqa sa Syria. Okay? Pinamugaran na ito ng mga ISIS. Itong lugar na kung saan nangyari ang Battle of Siffin.
Si Muawiyah at ang mga malalakas niyang sundalo ay nasa 100,000 sila. Okay? At ang layunin nila ay makipaglaban sa Imam Ali alayhi salam. At sa panahon na yon, sila ang may access sa tubig na ito sa river. At pinagkait nila ito, ang tubig na ito, para mainom ng grupo ng Imam Ali alayhi salam. So, uhaw na talaga sila at wala silang access sa tubig ang mga sundalo ng Imam Ali alayhi salam. So dito, sabi nila, bigyan mo kami ng permission, ya Amir al-Mu'minin. Sabi ng mga sundalo niya, bigyan mo kami ng permission na makipaglaban sa kanila para magkaroon na tayo ng access sa tubig na ito. So ano ang sagot ng Imam Ali alayhi salam? Sabi niya, hindi pwede. Dahil ayaw niya na ang mga sundalo niya ang magsimula sa digmaan na ito. So pinipilit talaga nilang Imam Ali alayhi salam hanggang sa umabot ng 2 days na wala silang nainom na tubig. Okay? Sobrang uhaw ng mga sundalo ng Imam Ali alayhi salam. At merong isa na nagsabi, posible ba, sabi niya, na kasama natin ang Amirul Mu'minin, ang sobrang tapang na warrior, ang sobrang lakas na warrior, at tayo ay nauuhaw? Posible pala yun? So dito nang lambot ang Imam Ali alayhi salam at sabi niya kay Malik al-Ashtar, punta na kayo, sabi niya. Pero sa isang purpose lang. Pumunta ka, magdala ka ng mga sundalo, pero isa lang ang purpose nyo, kumuha lang kayo ng access sa tubig at huwag kayo magsimula ng away, ng digmaan. So pumunta ng Malik al-Ashtar at ang mga ibang sundalo sa river na ito. To cut it short, sila ay pumunta sa gabi. Surprise yung pagpunta nila sa river na ito. So nakuha nilang access ng tubig. Okay, nagkaroon na sila ng access. So ngayon, ang mga sundalo ng Imam Ali alayhi salam, nung may access na sila sa tubig, sabi nila, ya Amir al-Mu'minin, opportunity na natin ito. Ipagkait na natin sa kanila ang tubig. Huwag na natin i-share sa kanilang tubig para manghina sila. At manalo tayo sa digmaan laban sa kanila. Imagine, 150,000 ang sundalo ni Muawiyah. Ano ang sagot ng Imam Ali alayhi salam? Sabi niya, hindi maganda yung gano'n. Nag-refuse ang Imam Ali alayhi salam. Dahil bakit? Ito, sabi niya, ang akhlak namin. Ito ang ugali ko. At never akong nagdamot or never kong ipagkait ang tubig sa mga tao kahit pa ito ay kalaban ko. Never, sabi ng Imam Ali alayhi salam. Ito ang spirit ng generosity ng Imam Ali alayhi salam na meron din sa ating mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam. Bakit sa tingin natin natanyag ang pangalan ng Imam Ali alayhi salam sa kasaysayan ng history? Dahil sa ganitong mga pangyayari. Masya Allah. Kung titignan natin, si Muawiyah al-La'in ay meron siyang power. May mga kayamanan siya. Namuhay pa siya ng 10 years after ng Imam Ali alayhi salam. At nakapag-establish pa siya ng mga kingdom, itong malaking kingdom. Pero bakit pangalan ng Imam Ali alayhi salam ang nangingimbabaw sa buong creation ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa akhlak ng ating mahal na imam. Ano pa? Ang pagpapatawad. Okay? Dahil bakit? Ang isang tao dapat hindi niya kinikim-kim yung galit niya sa isang tao. Dahil bakit? 2 times ka, sabi nilang, masasaktan. Una, sabi niya, nasaktan ka na dahil sa ginawa sa'yo ng tao na yon. Nasaktan ka na ng isang beses. Paano ka nasaktan ng pangalawa? Dahil kinikim-kim mo ng mahabang panahon yung galit na yon. Sinaktan ka na niya, kinimkim mo pa, 2 times ka nang nasaktan. Kaya sabi nila, ang taong nagalit dahil nasaktan siya, ay para siyang naghahawak ng itong charcoal, itong carbon, sabi nila. Okay, yung ginagamit sa pagluto, itong carbon, parang hawak-hawak niya ito at yun ay may apoy. Okay? Hawak niya ito at gusto niyang itapon sa taong kinagalitan niya. Okay? Bago niya yun matapon, sino ang unang nasaktan siya? Dahil bakit? Hawak-hawak niya yun. Okay? Kinikim-kim niya ang galit niya sa isang tao, nasasaktan siya. Scientific studies, mga mahal na kapatid, yung mga taong nagkikim-kim ay sila ang mas nasasaktan. Nadidepress ng sobra itong mga anxiety at mabilis silang itong kumbaga nai-irritable sila. Okay? Nagagalit sila. Pero yung mga taong nagle-let go, nagpapatawad sila.
Okay? Sila yung laging masaya at laging satisfied at nararamdaman nilang naaalis yung mga mabigat sa puso nila. So mga mahal na kapatid, isang study sa psychology, may mga experiment na ginawa ang Europe University para makita kung ano ang effect ng pagpapatawad. Nagdala sila ng dalawang grupo dito, okay? Dalawang grupo ng mga tao, tapos nag-experiment sila. Dito sa unang grupo, ano ang ginawa nila? Sabi nila, mag-isip kayo ng oras or ng panahon na, kumbaga, merong nakagawa ng masama sa inyo at nagalit kayo at hindi nyo kayang patawarin ang tao na yon. Nasa loob lang ng puso nyo ang galit nyo. Isipin nyo yon. Yung nahihirapan kayo mag-move on, so isipin nyo yon, sabi ng mga nag-experiment, at tumalon kayo ng mataas nang hindi nyo nabebend yung mga tuhod nyo. So on average, mga mahal na kapatid, ang talon nila ay 22 centimeters, sabi ng experiment na ito. So yung mga tao na hindi kaya magpatawad, yung mga kinikim-kim nila ang galit nila ay 22 centimeters yung taas ng talon nila. Ngayon, yung second group, sinabihan na naman sila, isipin nyo yung mga tao na nasaktan kayo pero kaya nyo silang patawarin. Kaya nyong mag-move on at hindi nyo kinikim-kim yung galit na yon. Pinatawad nyo sila at ngayon, sabi niya, tumalon kayo nang hindi nyo nabebend yung mga tuhod nyo. So anong nangyari mga mahal na kapatid? Sila ay nakatalon ng 30 centimeters. 30 centimeters sa mga tao na kayang magpatawad, 22 centimeters yung taas ng talon ng mga taong nagkikimkim ng galit. So sabi ng mga scientist, physically nahihirapan din yung mga tao na nagkikimkim ng sama ng loob. Yung hindi kaya magpatawad, okay? Hindi lang mentally, physically ay nahihirapan din sila. Hindi ka nagiging productive sa mga ginagawa mo at hindi ka nagfa-function ng maayos. Kaya kung gusto mo maging successful sa buhay mo, magpatawad ka. Lalo na ngayon sa buwan ng Ramadan, mga mahal na kapatid, ito yung buwan na kung saan ay dapat wala tayong kinikimkim. Dapat nagkakapatawaran tayo, insyaAllah. Ano pa ang pagmamahal ng Imam Ali alayhis salam? Ito yung pangatlo sa Quranul Karim. Ang Imam Ali alayhis salam, gusto lang natin i-share sa inyo mga mahal na kapatid, yung Quran na meron tayo ngayon ay na-survive yan dahil sa effort ng Imam Ali alayhis salam. Inshallah, i-examine natin ito ng maayos. Number 1, kailan sabi niya na fully compiled ang Quran? So, merong mga discussions dito. Okay? Yung mga Muslim, tungkol kailan na fully compiled yung Quran. Meron mga nagsasabi sa time ni Abu Bakar, ng unang khalifa, na compile daw ang Quran. Meron din nagsasabi na hindi daw sa Abu Bakar, pero sa time ni Omar ibn Khattab. Meron din nagsasabi, sabi niya, hindi. Pero sa time ni Uthman, sabi niya na compile ang Quran. So tayo mga mahal na kapatid, based sa own research natin, naniniwala tayo na na-compile ang Quran ay towards the end of the prophet's life. Sa huling buhay ng ating mahal na propeta. Dahil sa oras na buhay pa, sa panahon na buhay pa ang ating mahal na propeta, meron tayong mga pages nito na nakasulat yung Quran. Pero yung mga page na yun, hindi pa siya na-compile into one book. Pero nag-exist na yun sa time ng propeta, itong mga pages na ito. Kaya sabi ng ating mahal na propeta, kung ako ay tatalikod na sa mundong ito, Ya Ali, ikaw ang uutosan ko na mag-compile ng Quran into one organized book. So, wag ka sabi niyang lalabas sa bahay mo hanggat hindi mo ito nagagawa. So, ito ang amana ng ating mahal na propeta sa Imam Ali alayhis salam at yung amana ay ginawa ng Imam Ali alayhis salam. Hindi siya lumabas hanggat hindi niya na-compile ang Quran into one organized book. So sa oras na natapos nang nag-organize or natapos nang na-compile ng Imam Ali ang Quran, dinala niya ito sa masjid at pinakita niya sa sahaba ng ating mahal na propeta. So ito ang sinasabi ng itong mga ibang mga paniniwala. Okay, pakinggan natin. So dito nakita ng mga sahaba na ang Quran itong kinumpile ng Imam Ali alayhis salam naging book na pero hindi nila tinanggap. Totoo yun. Itong sinasabi ng mga iba. Which is totoo naman. Dahil bakit? Dahil nilagay ng Imam Ali alayhis salam ang tafsir ng banal na Quran. Kung paano in-explain ng ating mahal na propeta ang mga verses ng Quran, yun ay sinulat ng Imam Ali alayhis salam. Ano pa? Nilagay niya rin ang virtues. Okay? Itong mga virtues ng mga imams, nakalagay rin doon.
So dito, yung mga munafik ay na-expose din sila. Okay? Nalagay doon ang mga fadilang, mga virtues ng mga imam at na-expose ang mga munafik. So sabi ng mga sahaba, Ya Ali, yung copy na Quran na kinompile mo, kunin mo, taguin mo na lang yan. So ni-reject nila. Subhanallah. Which is totoo yun, ni-reject nila. Pero ang Imam Ali alayhi salam ay hindi siya tumigil doon, mga mahal na kapatid. Naghanap siya ng way kung papaano niya mapaabot yung tunay na Quran na merong tafsir na galing sa ating mahal na propeta. So anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng mga students. At isa sa mga best student niya, sino? Si Ibn Abbas. Anong pagtawag siya kanya ng mga Muslim? Ay Baharul Ummah, the ocean of this nation. So ang karamihan ng mga sources ng mga Muslim patungkol sa tafsir ng Quranul Karim ay nanggaling kay Ibn Abbas. Okay? So sinong nagturo kay Ibn Abbas? Ang Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So inshallah, i-share po natin ang hadith na ito, mga mahal na kapatid. Galing kay Sa'id ibn al-Musayyab, sabi niya, may narinig ako na isang lalaki na nagtanong kay Ibn Abbas patungkol sa Imam Ali alayhi salam. So dito, prinace ng Ibn Abbas ang Imam Ali alayhi salam. Sabi niya, ang Imam Ali, lagi siyang kasama niya ang mahal na propeta at nakapray siya sa dalawang kibla, nang galing pa sa Jerusalem hanggang sa nag-shift papuntang Makkah. So ang Imam Ali alayhi salam, napag-prayhan niya ang dalawang kibla na yon. So pinipraise niya talaga ang Imam Ali alayhi salam. So ang lalaki na ito ay parang hindi niya nagustuhan. Sabi niya, hindi ba dahil kay Ali, sabi niya, maraming namatay sa Basra? Marami, sabi niya, ang namatay doon. Basically, mga kapatid, biniblame niya ang Imam Ali sa gera ng Battle of Jamal. Okay? Ano pa? Ganon din sa Battle of Siffin. Marami daw namatay na dahil daw sa Imam Ali alayhi salam. So dito, hindi yung nagustuhan ni Ibn Abbas. Sabi niya sa lalaki na yon, para sa'yo, sabi niya, sino ang mas magaling? Ako or ang Ali ibn Abi Talib? Sabi ng lalaki na yun, ikaw ang magaling. Dahil sabi niya, ikaw ang tinanong ko. Siyempre, kung magaling si Ali, siya na, sabi niya, ang tinanong ko. So it means, mas magaling ka kay Ali. So nang narinig to ng Ibn Abbas, siya ay nadismaya. Na-frustrate siya. Anong sabi niya? Sabi niya, Aliyun alayhi salam allamani. Ang Imam Ali alayhi salam, sabi niya, ang nagturo sa akin. So kung ano man ang mayroon sa akin, kung ano man ang kaalaman na mayroon sa akin, ito ay nanggaling sa Imam Ali dahil sa turo niya. Ano pa? Sabi niya rin, ang Imam Ali alayhi salam ay tinuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At ang kaalaman na nanggaling sa Propeta ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat, sabi niya, ng ilm na meron ako ay nanggaling yun sa Imam Ali alayhi salam. So ngayon, ang mga Muslim ay meron na silang access sa tafsir ng Quran na galing kay Ibn Abbas. So ano ang dapat nating sabihin sa kanila? Na ang nagturo sa Ibn Abbas ay ang Imam Ali alayhi salam. Ang mga kapatid nating Ahlus Sunnah ay nire-recognize nila si Ibn Abbas. So dapat din malaman nila na nang nagturo sa Ibn Abbas ay ang Imam Ali alayhi salam. Ano pa? Meron tayong kiraa, pagbasa ng Quran, or recitations ng sa pagbasa ng Quran. So may mga nagsabi merong 7 types of kiraa, meron naman nagsabi na 9 types ito. So yung common na kiraa na meron tayo ngayon na nire-recite ng mga Muslim sa buong mundo, sa tingin natin, nanggaling ito saan? Sino ang may-ari ng recitation na ito? Maraming Muslim ang hindi nakakaalam nito, unfortunately. Pero ang reality ito ay nanggaling kay Hafs ibn Sulaiman al-Kufi. So sino si Hafs? Isa sa mga sahaba ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Saan nakuha ni Hafs ang recitation ng Quran na naririnig natin ngayon? Nanggaling ito kay Asim ibn Abi Nujud. Okay? Saan naman nanggaling? Nakuha niya ito kay Abi Abdurrahman al-Sulami. So itong si Abi Abdurrahman al-Sulami, natanong siya kung kanino niya nakuha ang recitation ng Quran na ito. Ano ang sinagot niya? Sa Imam Ali alayhi salam. Masya Allah. Okay? Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ngayon, billions of Muslim ang naggagamit ng recitation na ito sa pagbasa ng Quran. Ito ang kiraan ng Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So dapat tayong magpasalamat kay Imam Ali alayhi salam dahil sa kanya, kumbaga, ay na-preserve ang Quran, yung tafsir ng Quran at saka yung recitation ng Quran, yung paglagay ng nukta sa Quran. Okay? Pang-apat, mga mahal na kapatid, inshallah maiksi lang,
ay ang pagmamahal niya sa pamilya niya. Kung makita natin ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa asawa niyang Fatimah Zahra alayhi salam, nung after niyang nilibing ang Fatimah Zahra alayhi salam, anong sabi ng Imam Ali alayhi salam doon sa libingan ng ating mahal na propeta? Sabi niya, Ya Rasulullah, ang pagluksa ko na ito ay forever na. Masya Allah. Wala na, sabi niyang, asawa ko. Okay? At saka hindi na ako makakatulog ng maayos sa gabi. I will be having this restless night. Sabi ng Imam Ali alayhi salam. Imagine mga kapatid, pagkatapos ng Fatimah Zahra, 30 years pang namuhay ang Imam Ali alayhi salam. Nakaasawa pa siya ng iba at nagkaanak pa siya. Pero sabi ng Imam Ali alayhi salam, pagkatapos ng Fatimah, hindi na ako makakatulog ng maayos kahit isang gabi. Subhanallah mga mahal na kapatid. Ganitong pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa asawa niya, sa mga anak niya. Alam naman natin, insyaAllah, no need na yung i-elaborate. Panglima, ang pagmamahal niya sa mga sahaba niya. Pagmamahal ng Imam Ali sa sahaba niya. Ang Imam Ali alayhi salam, napaka-loyal niya sa mga kasama niya, masyaAllah. Hindi niya iniisip na ako ay imam, ako ay leader. Hindi ganun. Hindi niya iniisip na ma'asum ako sila, hindi. No, walang ganun sa Imam Ali alayhi salam. Lagi niyang binabanggit ang mga sahaba niya na yung mga nagkasyahid na sa gera at lagi siyang umiiyak. Anong sinasabi niya? Nasaan na ang mga kapatid ko na nasa daan ng katotohanan? Nasaan na yung mga kapatid ko na lagi kong kasama? Nasaan na si Ammar? Nasaan na yung mga iba't ibang pangalan na binabanggit niya? Okay? Ang Imam Ali alayhi salam, kahit wala ng mga sahaba niya, binabanggit niya at umiiyak siya. Ganun ang pagmamahal niya sa sahaba niya. Ganun kaloya lang Imam Ali alayhi salam. Kaya kung meron tayong kaibigan or kasamahan, dapat yun ay for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala para hindi mo siya malimutan kahit wala na siya. So ngayon mga mahal na kapatid, pag-usapan natin ang kaganapan sa Kufa. At insyaAllah, dito magtatapos ang lecture na to sa gabing ito insyaAllah. Isang araw, ang Imam Ali alayhi salam, ginagawa niya yung mga lagi niyang ginagawa. Ano yun? Ang pagbisita sa mga ulila. Pagbibigay ng mga kailangan nila, itong mga miskin ay binibigay ng Imam Ali alayhi salam yung mga kailangan nila. At may nakasalubong siyang isang babae na may buhat na tubig, mabigat na tubig. So nakita yun ng Imam Ali alayhi salam at nag-offer siya ng tulong. So nung tinanggap ng babae na yon, yung tulong na yon, nakasamang Imam Ali alayhi salam sa bahay ng babae na yon, nagkwento ang babae na yon. Sabi niya, isa akong biyuda at sabi niya, namatay sabi niya yung husband ko dahil sabi niya kay Ali. Itong sabi niya, namatay ang husband ko dahil kay Ali. Hindi niya nakilala na ang tumulong sa kanya yung Imam Ali alayhi salam. So dito, nakita ng Imam Ali alayhi salam yung mga bata, may anak silang or naging orphan na yung mga bata na ito. Tapos ang hirap ng pamumuhay nila, hindi naman sila mayaman. To the point, nag-offer ang Imam Ali alayhi salam na tutulong siya sa kusina. So nung pumayag na itong biyuda na ito na tutulong siya sa kusina, nung naggawa na ng apoy ang Imam Ali alayhi salam, nilagay ng Imam Ali alayhi salam ang kamay niya sa apoy. Subhanallah. Pakinggan natin mga mahal na kapatid, anong sabi niya? O ikaw anak ni Abu Talib, damdamin mo ang punishment nang dahil sa iyo, sabi niya, nagkaroon ng biyuda at mga ulila. Subhanallah. Yun ang sinabi ng Imam Ali alayhi salam, mga mahal na kapatid. Dahil nga nakita niya may naging biyuda at may naging ulila. So ang pagmamahal ng Imam Ali alayhi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa busy siya, dahil kalipa siya, inaasikaso niya ang mga tao. Pero mga mahal na kapatid, makikita natin siya sa mihrab niya, sa mihrab ng Masjidil Kufa. Doon siya lagi nagsusupplicate at sinasagawa niya ang munajat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga mahal na kapatid, dumating ang araw nung lumabas na ang itong Imam Ali alayhi salam para pumunta sa Masjid Kufa. May mga pigeons doon, parang mga ibon, okay? At mga ibang animals, sabi ng mga hadith, pumunta doon para harangan nilang Imam Ali alayhi salam para pumunta sa Masjidil Kufa. Nung nakapasok ng Imam Ali alayhi salam sa Masjidil Kufa, nakita niya itong si Abdurrahman ibn Muljam na nakahiga ng nakadapa. Sabi ng mga ahadith, ang mga scholars ng relihiyong Islam, sila ay nakahiga kung hindi left side or right side, ang scholars ng Islam. At ang mga propeta naman, sabi nila, ay nakahiga sila ng nakaharap. Nakahiga ang mga propeta. Pero sabi nila, itong paghiga ni Abdurrahman ibn Muljam ng nakadapa ay nag-i-indicate na ganun, sabi nila,
Ganon sabi nila yung paghiga ng kinikurse ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito nagpray na ng tahajjud. Ang prayer ng Imam Ali alayhi salam, ipaklear lang natin ay hindi salatul fajr. Yun ay yung tahajjud, yung salatul layl na sinagawa ng Imam Ali alayhi salam. Sa second rakaat na ginawa ito ng Imam Ali alayhi salam, ay dito ay tinaga na siya or inatake na siya ng Abdurrahman ibn Muljam. At dito mga mahal na kapatid, ang sabi ng Imam Ali alayhi salam, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. By the Lord of Ka'bah, ako ay nag-success na. So mga mahal na kapatid, nung nasugatan ng Imam Ali alayhi salam, ang mundo ay nayanig, yung mga dagat ay naging maalon, at nagluksa yung paraiso, mga mahal na kapatid. Yung pintuan sa moske na yun ay napakalakas dahil sa lakas ng hangin, ay nasasarado. Yung mga bintana at ang mundo gaya ng sabi natin ay nayanig at narinig ang iyak ng Jibril alayhi salam sa langit man at sa lupa. Anong sabi ng Jibril alayhi salam? Tahaddamat wallahi arkanul huda wantamasat wallahi nujumus sama wa'alamu tuqa وانفسمت والله عروة الوثقى قتل ابن أم محمد المصطفى قتل الوسيع المجتبى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الأوصياء Katalahu ashkal ashkiya. Anong ibig sabihin ng mga mahal na kapatid? By God, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang haligi ng guidance ay nasira na. Ang nur ng prophethood, kumbaga ay nawala na yung liwanag, naging madilim na. At yung sign ng takwa ng itong piety na to ay na-erase na. So ang urwatul wuthqa, itong matibay na hawakan ay naputol na. Ang pinsan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wa sallam ay namatay na. At siya ay pinatay. Ang Ali Murtada, pinatay siya ng isang kinurse ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Abdurrahman ibn Muljam al-La'in. So ang Imam Hasan at Imam Hussein alayhi salam at dumating na sila at nakita nilang tatay nilang Imam Ali alayhi salam na puno na ng dugo yung muka. Tinanong ng Imam Hasan ang tatay niya, sinong gumawa niyan sa iyo? Sabi ng Imam Ali alayhi salam sa kanyang anak, o anak, mag-lead ka muna ng prayer. So ang Imam Hussein alayhi salam, sinabihan ng Imam Ali alayhi salam, magsabar ka lang anak ko dahil ito talaga ang nakatakda para sa atin. At mas worse pang mangyayari sa iyo. So ang Imam Ali alayhi salam ay umiiwas sa paglapit ng Imam Hussein. Nung oras na iuwi na nila ang Imam Ali alayhi salam, buhat-buhat nilang Imam Ali alayhi salam nung oras na malapit na siya sa bahay nila. Sabi ng Imam Ali alayhi salam, Ya Hasan, o anak ko, please ibaba mo ako at maglalakad na lang ako papasok sa bahay. Sabi ng Imam Hasan, Ya Amiral Mu'minin. Bakit sabi niya, Ya Amiral Mu'minin? Sabi ng Imam Ali alayhi salam, ayoko makita ako ng anak ko na si Zainab na ganito ang kalagayan ko. Ayokong masaktan ang puso niya dahil makita niya ako ng ganito. Pero ano ang nakita ng Zainab sa ika-10 araw ng Muharram? Tinatawag niya ang ama niya, Ya Amiral Mu'minin. Nakita niya ang ginawa ng mga tao sa pamilya niya. Nakita niya ang ginawa nila kay Imam Hussein alayhi salam. Nung nasa huling hantungan ng Imam Ali alayhi salam, sobrang hirap at sakit na ng nararamdaman niya. May bumisita sa kanya na isang doktor at inexplain sa kanya na yung espada na ginamit, dahil may lason yun, umabot na sa utak ng Imam Ali alayhi salam ang lakas ng pagtaga niya. Dahil sa lakas ng pagtaga niya, so sabi ng doktor, Ya Abal Hasan, wala nang gamot, kaya maggawa ka na ng huling habilin mo. At nung lahat ay nakapaligot na sa Imam Ali alayhi salam, ang mga pamilya niya, mga sahaba niya, lahat umiiyak at nag-offer sa kanya ng gatas. Pero alam niyo bang sinabi ng Imam Ali alayhi salam?
Sabi niya, si Ibn Muljam siguradong nauuhaw yun. Kaya sabi niya, bigyan nyo ng gatas para mapawi yung uhaw niya. Subhanallah, mga mahal na kapatid. At dito pakinggan natin ang huling bilin ng Imam Ali alayhi salam sa pamilya niya at sa members ng Bani Hashim. Sabi niya una, o anak kong Hasan at Hussein, ang bilin ko sa inyo ay dapat lagi kayong maingat sa responsibility niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niyong habulin ang mundo na ito. Kahit mismo ang mundo ang maghabol sa inyo, huwag kayong malungkot kung meron man sa dunya na ito na hindi nyo makukuha or meron mang mawala sa inyo. Pera man, trabaho man, or ano man, tandaan nyo, andyan lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Pangalawa, dapat sabi niya lagi kayong kakampi ng mga taong na-oppress at kalaban nyo ang mga oppressors. Masya Allah, hanggang sa huling bilin ng ating mahal na imam ay justice pa rin ang pinag-uusapan niya. Pangalawa, sabi niya, Allahu Allah fil aitam. Maging maingat kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa mga orphans. Ang mahal na imam ay nataga na yung ulo niya. Nahihirapan na siya, nasasaktan na siya, mahirap na siya magsalita, pero ang puso niya ay nasa orphans pa rin. O pamilya ko, sabi ng imam, alagaan niyo ang mga orphans, siguraduhin yung nasa mabuti silang kamay. Pangapat, Allahu Allah fil Quran. O mga Muslim, maging maingat kayo sa banal na Quran. Siguraduhin nyo, hindi yung mga ibang relihiyon ang mauna para makabisado nila ang Quran. Siguraduhin nyo kayong mga Muslim ang mauna para makabisado nyo ang Quran. Panglima, sabi ng Imam Ali alayhi salam, Allahu Allah fis salam, fa innaha amudu dinikum. Maging maingat kayo, sabi niya, sa pagdarasal nyo, dahil ito ang haligi ng inyong pananampalataya. Kaya bigyan natin ng importansya at gawin nating seryoso ang pagdarasal natin. Ang imam mo, mahal na kapatid, ay inatake, tinaga siya nung siya ay nagdarasal. Pang-anim, Allahu Allah, bilin ko sa inyo, gumawa kayo ng paraan para mapagsundo nyo yung dalawang nag-aaway. Dahil narinig ko ang lolo niyo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung napagsundo mo ang dalawang may pinag-awayan, mas higit pa sa prayers at sa pag-aayuno ang reward nito. Pangpito, mga mahal na kapatid, Allahu Allah fi ahli baiti nabiyikum. Dito sabi ng Imam Ali alayhi salam, sa community niya, maging maingat kayo sa responsibility niyo pagdating sa Ahlul Bayt. Huwag niyong i-oppress ang Ahlul Bayt ng mahal na propeta. Subalit ya Amirul Mu'minin, ano ang ginawa nila sa anak mong Aba Abdullah Hussein? Sa anak mong Hasan al-Mujtaba? Allahu Akbar. Nung lahat ng nakapaliguhot kay Imam Ali alayhi salam ay sobrang nag-alala na sa kanya, sinabihan ng Imam Ali alayhi salam, huwag kayong umiyak dahil nandito na ang pinsan kong pinakamamahal ko, ang lolo ninyo Muhammadun Rasulullah. Andito na rin ang lola nyo na si Khadija. At higit sa lahat, andito na rin ang nanay nyong Fatimatuz Zahra. At lahat sila ay pinapaligiran ng mga anghel. At tinatawag na nila ako para pumunta sa kanila. Huwag kayong umiyak dahil pupunta na ako sa paraiso. At dito, ini-stretch na ng Imam Ali ang kamay at paa niya. At ang sabi niya, Bismillahi wa billah wa ala millati Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. O mga Shia ng Imam Ali alayhi salam, naging ulila na kayo. O mga Shia ng Imam Ali alayhi salam, pinatay na ang imam ninyo. Ang Imam Hasan at Imam Hussein ay nag-aasikaso na sa katawan ng tatay nila at nagsagawa ng bilin ng tatay nila. Sabi lang Imam Ali alayhi salam sa kanila, paglibingin siya ay dapat sa likod lang ng kabaong niya buhatin yung libingan niya, yung kabaong niya. Dahil bakit sa unahan, sabi niya, meron namang maglilid dyan at yun ang mga anghel. Mga anghel ang bubuhat doon. Sino sila? Ang Jibril at ang anghel Mikael alayhimussalam.
At sila ang maglilid kung saan parte siya lilibingin. Dahil meron nang nakahukay ang Prophet Nuh alayhi salam nung bago pa nangyari yung flood na yun. Naghukay na siya para sa libingan ng Imam Ali alayhi salam. At dito rin nakalibing ang Propeta Adam at ang Propeta Nuh alayhi salam. Ito sa Najaf, itong lugar na Najaf. So, ang huli mga mahal na kapatid, meron isang matandang bulag na lalaki. Siya ay umiiyak, nakasalubong niya Imam Hasan at Imam Hussein alayhi salam. So tinanong ng Imam Hasan at Imam Hussein ang matandang bulag na lalaki na ito, ba't ka umiiyak? Sabi niya, 3 days na akong hindi nabibigyan ng pagkain ng kaibigan ko na bumibisita sa akin. 3 days na ako, sabi niya, nahihirapan, sabi niya, dahil bulag ako. Saan na sabi niya yung kaibigan ko? At dito umiyak ang Imam Hasan at Imam Hussein alayhi salam dahil alam nila yung tinutukoy na yun ay ang Imam Ali alayhi salam. So dinala nila ang matandang lalaki na ito sa libingan ng Imam Ali. At anong nangyari mga mahal na kapatid? Sobrang iyak ng matandang lalaki na ito na bulag hanggang sa namatay siya doon sa libingan ng Imam Ali alayhi salam. Mga mahal na kapatid, hindi man lang natapos ng mahal na imam ang buwan ng Ramadan. Ilan na ang mga nasaksihan natin na hindi umabot sa buwan ng Ramadan. Hindi na nila natapos ang buwan ng Ramadan. Kaya seryosohin natin ang buhay mga mahal na kapatid. Sa araw ng Eid, orphan na ang Imam Hasan at ang Imam Hussein alayhi salam. At ang lungkot nila, alam natin mga mahal na kapatid, ako nararamdaman ko ang lungkot sa araw ng Eid na hindi mo nakasama ang tatay mo. Namimiss mo ang tatay mo, sa ganun din ang Imam Hussein at ang Imam Hasan alayhi salam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inshallah mga mahal na kapatid, naway maging tunay na Shia tayo ng Imam Ali alayhi salam. Naway mapanatili sa puso natin ang wilaya ng Amirul Mu'minin alayhi salam. وقولوا قولي فاستغفر الله ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنه هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم